Nakatikim ka na ba ng onigiri, Japanese rice ball? Pero ito ginawa natin ng Pinoy twist dahil ang palaman sa loob, chicken pastil. Siguradong magugustuhan hindi lang ng matanda kundi pati mga bata. Pwedeng pang negosyo, madali pa to sa easy, tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. Medyo matagal na ako nagka-crave sa chicken pastil pero dahil medyo matrabaho gawin no, hindi ako nakakapagluto. Buti na lang pinadalan ako ng Pacos Chicken Flakes na kanilang original variant ng chicken pastil. Ayan, tamang-tama to. Ayan, kung gusto nyo rin bumili nito, check nyo yung kanilang Facebook page. Lalagay ko yung link sa description nitong video. Ayan, pagbukas pa lang talagang mabango, no? Ang bango talaga ng pastil. At ayan, nakita nyo naman, ang daming laman. Kung ako tatanungin, tansya ko dito siguro hanggang 3 servings to kung uulamin mo. Hindi maanghang ang kanilang original variant, no? Mas trip ko sana kung maanghang, pero tamang-tama to kung meron kayong mga chikiting. Ayan. At speaking of chikiting, naisip ko tong gawing na snack. Ayan, Japanese rice ball yung inspired, 'di ba? Tong gagawin kong snack para makain ng mga bata. Ayan, at sinimulan ko yan sa pagsasaing ng bigas. Nahugasan ko na yung bigas, tapos kulay dilaw yung nilagay kong sabaw kasi tinunawan ko yan ng chicken cube, tapos konting turmeric powder para manilaw talaga. Para hindi lang malasa yung kanin kundi iba nakakaakit pa, 'di ba? Pagtingin mo pa lang, 'di ba, magtataka ka na bakit dilaw. Ayan, pagkaluto ng ating sinaing, i-flop out lang natin 'yan para mabilis lumamig kasi kailangan natin 'yan i-mold, 'di ba? Hahawakan natin 'yan. So kailangan room temperature ang ating kanin at hindi mainit para hindi tayo mapaso. Ayan, palamigin lang natin. Once malamig na ang ating kanin, pwede na tayong mag-assemble. Madali lang 'to. Gagamit ako dito ng onigiri mold, pero hindi naman importante na may ganito kayo. Maraming tutorial sa internet kung paano mag-mold ng onigiri gamit lang ang kamay. Pero kung trip nyo bumili nitong mold, nabili ko yan sa Shopee, lalagay ko yung link sa description nitong video. Or kung nanonood kayo sa TikTok, lalagay ko yung sa yellow basket itong product. Ayan, hindi na kailangan ipaliwanag to kung paano gawin, kahit panoorin nyo lang, no? Napakadali lang. Ayan, tignan nyo lang, panoorin nyo lang, magigets nyo na, diba? Easy lang. Tapos syempre ipe-press lang natin yan para talagang makompress or compact talaga ang ating onigiri. Alright, kapag ayan, na-mold din na ang ating onigiri, lalagyan lang natin yan, final step ng ating nori or seaweed, diba? Ayan, diba, ganun lang kadali. And now, look at that. O, diba, meron ka ng masarap na onigiri. At dahil nga, hindi lang plain rice ang ginamit natin dito, may flavor na yan, masarap yan, diba? Mula labas hanggang loob. At alam naman natin na ang nori or yung seaweed ay talagang umami bomb. Kaya panalo yan. Kung gagawin nyo tong pang negosyo, no, kayo nang bahala kung paano nyo to ipe-present, diba? Pwede nyong lagyan ng side dish or lagyan ng dressing, bahala na kayo. Sa tingin ko medyo papatok to, no, kasi dahil nga mahilig naman tayo mga Pinoy sa kanin at trending talaga ang pastil ngayon. Nagpapasalamat ulit ako sa Pacos Chicken Flakes yan sa pagpapadala sa akin nitong chicken pastil at talagang na-solve ang pagke-crave ko sa pastil. Maraming salamat. Kung gusto nyo rin magpadala ng inyong produkto, anything food related or kitchen related, email lang kayo sa pimpyourfood@gmail.com. Para sa marami pang food content, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random. Mag-follow kayo sa aking Facebook page, Pimp Your Food, at i-follow nyo ako sa TikTok at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi nyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!